Rise and Shine Pilipinas, it's 5:07, nagbabalik po ang Panahon TV. Bago po tayo tumungo sa ating weather updates, mabuting silipin po muna natin ang laging lagay ng panahon nitong nakalipas na linggo. Narito nga po ang ating weekly weather recap. Lunes, November 11, pumasok po sa bansa si Bagyong Zoraida. At yan nga po, pero hindi naman ito nagdulot ng pinsala sa Pilipinas dahil Tuesday, November 12, ay humina po ito at bumalik sa pagiging isang low pressure area o LPA. Nakaapekto nga po ang LPA sa bansa hanggang November 14, which is Thursday, at ito nga po ang humatak sa easterlies na siyang nagdala ng maulang panahon, partikular po yan dito sa atin sa Metro Manila. Pero by Friday, November 15, gumanda na pong muli ang panahon at hanging amihan na lamang ang umiral sa bansa. At yan nga pong naging lagay ng panahon nitong nagdaang linggo na hatid sa inyo ng weekly weather recap ng Panahon TV. And at this point, puntahan na po natin ang mga napapanahong usapan, which is ang kasalukuyang lagay ng ating panahon. Upang bigyan tayo ng updates, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga, Hari, at magandang umaga rin sa ating mga kababayan. Alright, Mr. Mendoza, para sa kapakanan ng kahandaan, meron po ba tayong panibagong low pressure area o bagyo na nagbabadyang mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon, wala pa tayong kahit isang anumang sama ng panahon na maaaring makapekto dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Alright, magandang balita po yan mga kababayan ha. Bilang sunod-sunod nga po yung mga bagyong ating naranasan. Again, ulitin lang po natin yung sinabi ni Mr. Mendoza, wala po tayong namamataan o namomonitor na anumang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility. Ito naman po Mr. Mendoza, no, kasi mainit pong usapin ito sa ngayon. Ayon po sa mga pag-aaral at mga articles na kumakalat sa internet, naging malakas daw po si Typhoon Haiyan o Bagyong Yolanda dahil sa epekto ng climate change o global warming. Meron po bang katotohanan ang mga ito? Ano nga po ba ang kontribusyon ng climate change sa pagkakabuo ng mga bagyo? Bagamat ayon sa mga eksperto, tumaas ang ating mga temperatura na nararamdaman, subalit wala pa rin direkta silang maiugnay tungkol sa pagbuo ng bagyo. Alright, maraming salamat po sa inyong dagdag kaalaman para sa ating lahat, Mr. Mendoza. Ito po, dagdag kaalaman na rin po at para na rin po sa kapakanan ng kahandaan. No? Bukod pa sa ulan at hanging dala ni Typhoon Yolanda, nagdulot din po ito ng storm surge. Ano nga po yung tinatawag nating storm surge at ano nga bang mga hakbang ang dapat gawin para makaiwas sa mga panganib na idinudulot nito? Una-una, no, itong storm surge na tinatawag natin, ito ay ang pagtaas ng tubig dagat na dala ng ating bagyo. At ito'y dahilan na rin sa mababang atmospheric pressure ng bagyo at dahil na rin sa malakas na hangin na dala-dalin nito na siya nagtutulak nitong mga alon upang sumampa dito sa ating kalupakan. Para naman makaiwas tayo dito sa tinatawag nating storm surge, mangyari lamang na huwag tayong lumayo tayo dito sa mga baybaying dagat. At kung halimbawa makita natin na mayroong masama ng panahon dito sa ating area, lumikas na tayo sa malayong pook upang hindi tayo maapektuhan ito. Alright, maraming salamat po. Mr. Mendoza, may napansin lang po ko sa bandang ilalim po ng ating MTSAT imagery. Yung po bang mga kaulapan doon po sa may bandang Mindanao, no? Ano po bang weather system po yun? Sama po ba ng panahon yun na nagbabadyang pumasok sa ating bansa? Itong mga kaulapan na to, ano? Sa ngayon kasi northeast ang umiiral dito sa ating bansa at itong mga kaulapang ito ay nanggagaling lamang dito sa ilalim dito sa may bandang Australia. Subalit wala tayong pwedeng ikabahala dahil ang mga yan naman ay mga isolated cases lamang na mga pag-ulan ang ibubungan yan. Alright mga kababayan, wala pong dapat ikapanik, no? Dahil yung mga kaulapan po dyan sa ilalim ng ating bansa, ang idudulot lamang po niyan ay isolated cases ng mga pag-ulan. So magandang balita po yan. Again, wala po tayong namamataang sama ng panahon sa ating bansa. At magandang balita nga po, no? Dahil matapos sa mga sunod-sunod na bagyo, ngayon ay gumanda na nga po ang panahon. Ngayong Sabado po ba, ano po bang aasahan nating lagay ng panahon? Ayon po yan sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Ngayong araw na to, makakaranas pa rin ng ating buong kapuluan ng bahagya hanggang sa kuminsan ay maulap ng papawirin na may mga mahinang pag-ulan dito sa rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan. Samantalang dito naman sa Kamaynilaan at nalalabing bahagi ng ating bansa, magkakaroon pa rin tayo ng mga pulong-pulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat.
Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza sa inyong ibinahaging mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Last few reminders po para sa ating mga kababayan ngayong araw ng Sabado. Paalala pa rin sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dun sa mga lalabas ngayong weekend, makakapag-enjoy sila, subalit magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa mga ulan dahil nagkakaroon tayo ng mga isolated cases na pag-ulan, lalo na kung mga hapon o gabi. Alright, and there you have it. Maraming salamat po Mr. Mendoza at mga kababayan atin nga pong nakapanayam sa Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza na siyang nagbigay sa atin ng update sa mga aasang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado. At ngayon naman po silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise 5:58 a.m., lulubog po ito sa ganap na 5:24 p.m. Ang ating moonrise 4:42 p.m., moonset 4:31 a.m., may illumination po yan na 97% at makikita nga po natin ang full moon sa darating na November 17. Para naman sa ating tidal predictions along Manila Bay natin po sa atin ng NAMRIA, ang ating high tide po mangyayari yan ng 10:05 a.m., may taas po yan na 0.46 meter. Ang low tide naman po natin ay 1:59 p.m., may taas po yan na 0.31 meter. At mga kababayan, sa ating pagbabalik para po sa mga nagpaplano ng kanilang mga lakad o nagpaplano ng kanilang mga bakasyon, aalamin po natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa kung kaya't huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Panahon TV.